tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malawakan at matinding pag-atake gamit ang mga drone ang kamakailan lamang inilunsad ng militar ng Ukraine laban sa mga estratehikong pasilidad sa loob mismo ng teritoryo ng Russia. Sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mahigit 100 unmanned aerial vehicle o UAV, tinarget ng Ukraine ang mahahalagang pasilidad ng militar at enerhiya sa mga rehiyon ng Saratov at Kaluga. Itinuturing ang hakbang na ito bilang isa sa pinakamalalaking magkakaugnay na pag-atake mula sa himpapawid nitong mga nakaraang buwan na naglalayong pinsalain ang mga pasilidad na direktang sumusuporta sa mga operasyong militar at sistemang panustos ng Russia. Kasabay ng mga pangyayaring ito sa mga lugar ng labanan at mga lalawigan, isang hiwalay at nakababahalang insidente sa panloob na seguridad ang naitala sa mismong kabisera ng Russia. Opisyal na idineklara ng pamahalaan ng Russia na isang malupit na gawaing terorista ang matinding pagsabog sa isang restorang Italyano sa Moscow. Mahalagang linawin at ihiwalay ang balitang ito sa simula pa lamang dahil wala itong direktang kaugnayan sa mga pag-atake ng UAV ng Ukraine batay sa mga kasalukuyang opisyal na ulat at investigasyon ng mga awtoridad. Sa pagsusuring ito, hihimayin natin ang tatlong mahahalagang anggulo ng mga pangyayari upang magkaroon tayo ng buo at objetibong pananaw sa tunay na sitwasyon. Una, titingnan natin ang kahalagahang militar ng Engels Air Base at ng mga oil refinery na tinarget ng mga drone, pati na ang kaugnayan ng mga ito sa sistemang panustos ng militar. Pangalawa, susuriin natin ang opisyal na investigasyon sa pagsabog sa restaurant sa Moscow at ang mga epekto nito sa panloob na seguridad ng kabisera. Panghuli, tatalakayin natin ang epekto ng mga pag-ataking ito sa pandaigdigang daloy ng supply ng langis at ang kahalagahan ng malayang pagpapatunay gamit ang mga larawang kuha ng satellite upang maiwasan ang propaganda ng magkabilang panig. Nagsimula ang malawakang pag-atake mula sa himpapawid ng magkakasabay na pumasok ang mahigit 100 UAV ng Ukraine sa himpapawid ng Russia bilang bahagi ng isang maingat na binalak at magkakaugnay na operasyon sa ilang rehiyon. Ang mga pangunahing lokasyong tinarget ay ang Engels Strategic Air Base at Saratov Oil Refinery sa Saratov Oblast, gayon din ang Lyudinovo o Kaluga Nefteprodukt Oil Depot sa Kaluga Oblast. Maingat na pinili ng Ukraine ang mga pasilidad na ito dahil sa kanilang kritikal at mahirap palitang papel sa mga operasyon ng militar at sa supply ng enerhiya ng Russia. Upang maunawaan ang tunay na bigat ng pag-ataking ito, kailangang tingnan ang magkakaugnay na sistema ng tatlong pasilidad na direktang sumusuporta sa isa't isa sa pang-araw-araw na operasyon. Longpolak, ang Engels Strategic Air Base na kilala rin bilang Engels 2 at matatagpuan malapit sa Saratov, ang tanging aktibong himpilan ng Russian Long-Range Aviation o Dalnyaya Aviatia na nagpapatakbo ng mga estratehikong bomber na kayang magdala ng sandatang nuklear tulad ng Tupolev 2, 160 o Blackjack at 295 milliseconds o Bear H. Ang pasilidad ay may 3,500 metrong konkretong paliparan kung saan umaalis ang mga sasakyang panghimpapawid na naglulunsad ng KH-101 at KH-555 cruise missile sa mga malalayong operasyon. Dahil dito, ang anumang pagkagambala sa himpilang ito ay may direktang epekto sa kakayahan ng Russia na magsagawa ng mga operasyong panghimpapawid. Samantala, ang Saratov Oil Refinery na pagmamay-ari ng kumpanyang Rosneft ay may kakayahang magproseso ng 7 milyong metriko tonelada ng langis bawat taon o humigit kumulang 140,000 bariles bawat araw. Dahil dito, itinuturing itong isa sa pinakamalalaking pasilidad sa pagproseso ng langis sa rehiyon ng Volga sa Russia. Ang refinery na ito ang pangunahing nagpoproseso ng panggatong para sa mga eroplanong nagmumula sa Engels Air Base, bukod pa sa pagbibigay ng diesel at gasolina para sa mga tropang nasa lugar ng labanan. Kapag nakapasok at nakapinsala ang mga drone sa pasilidad na ito, direktang naaapektuhan ang supply ng gasolina at panggatong na kailangan para sa pang-araw-araw na pagkilos ng militar. Ang Kaluga Oil Depot naman sa Kaluga Oblast ay nagsisilbing pansamantalang sentro ng imbakan ng panggatong. Gumagamit ito ng mga tangkeng RVS 200 hanggang RVS 1000 upang mag-imbak ng malaking supply ng produktong petrolyo. Mula sa dipo na ito, ipinadadala ang gasolina sa pamamagitan ng tren at tubo patungo sa mga kanlurang ruta ng panustos ng Russia. Kapag naging matagumpay ang pag-atake sa Kaluga,
maaring maputol o bumagal ang tuloy-tuloy na daloy ng enerhiya mula sa mga imbakan patungo sa mahalagang ruta ng transportasyon na patungo sa kabisera at mga lugar ng labanan. Tulad ng inaasahan sa mga ganitong pangyayari sa panahon ng digmaan, magkasalungat ang mga opisyal na pahayag ng magkabilang panig tungkol sa naging resulta at epekto ng pag-atake. Ayon sa Ukraine General Staff, matagumpay na nakapasok ang kanilang mga drone at nagdulot ng malalaking sunog at direktang pinsala sa mahahalagang pasilidad ng militar at enerhiya, partikular sa Saratov Refinery, Engels Airfield at Fuel Depot sa Kaluga Oblast. Para sa Ukraine, bahagi ang operasyong ito ng kanilang estratehiya na dalhin ang epekto ng digmaan sa loob mismo ng teritoryo ng bansang sumalakay upang pahinain ang kakayahan nitong ipagpatuloy ang labanan. Iba naman ang opisyal na pahayag ng Russian Ministry of Defense tungkol sa naging epekto ng pag-atake ng drone sa kanilang mga pasilidad. Ayon sa ulat ng ministeryo, matagumpay na naharang at napabagsak ng kanilang mga sistemang panlaban sa himpapawid at elektronikong pakikidigma ang karamihan sa mga drone ng Ukraine. Inihayag din nila na 635 drone ang napabagsak o nabaril sa kabuuan ng mga pag-atake, habang 8 tao umano ang nasawi at napinsala ang ilang sibilyang pasilidad kabilang ang isang bodega ng wild berries. Sinabi ng panig ng Russia na maliit lamang ang pinsala sa kanilang mga kagamitang militar at ang mga piraso ng mga napabagsak na drone lamang ang nagdulot ng panandaliang sunog sa paligid. Malinaw na ipinakikita ng magkasalungat na pahayag na ito ang magkaibang salaysay na ginagamit ng bawat panig sa gitna ng matinding tunggalian. Inilalarawan ng Ukraine ang operasyon bilang isang matagumpay na pag-atake laban sa sistemang panustos at mga kagamitang militar ng kaaway. Inilalarawan naman ito ng Russia bilang mga pag-atakeng terorista na nagdudulot lamang ng pinsala sa mga sibilyang pasilidad at kabahayan. Binibigyang diin ng malaking pagkakaiba sa mga opisyal na ulat kung bakit hindi maaaring umasa lamang sa pahayag ng isang panig at kung bakit mahalaga ang pagsusuri gamit ang malalayang sanggunian ng datos. Bukod sa epekto sa militar at sistemang panustos, ang paulit-ulit at malawakang pag-atake sa mga pasilidad ng langis ay may malalim na implikasyon sa pangkalahatang ekonomiya ng Russia. Sa kasalukuyan, ang mga pag-atake ng drone sa mahigit 20 sa 38 malalaking refinery sa Russia ay sinasabing nagdulot ng 20 hanggang 40% pagbaba sa kakayahan ng bansa na magproseso ng langis. Ang ganitong kalaking bawas sa produksisyon ay nagdulot umano ng mga krisis sa supply ng panggatong at matinding kakulangan ng gasolina sa mahigit 70 rehiyon sa loob ng bansa. Dahil sa matinding kakulangan sa lokal na pamilihan, napilitan ng pamahalaan ng Russia na magpatupad ng pagbabawal sa pagluwas ng gasolina upang matiyak na may sapat na supply para sa sarili nitong mamamayan at militar. Bukod dito, ibinabarin umano ng pamahalaan ng pambansang pamantayan sa kalidad ng produktong langis mula Euro 5 patungong Euro 3 upang mapabilis ang pagproseso ng gasolina kahit mas mababa ang kalidad nito. Ipakikita ng mga hakbang na ito kung paano maaaring direktang maapektuhan ng mga pag-atake ng drone ang panloob na ekonomiya at pang-araw-araw na pamumuhay sa Russia. Sa pandaigdigang pamilihan naman, bagaman may sapat na supply ng hilaw na langis sa buong mundo, nagkaroon ng kakulangan sa mga naprosesong produktong petrolyo tulad ng diesel at panggatong para sa eroplano dahil sa pagkasira ng mga refinery. Ang sitwasyong ito ay nagpataas sa tinatawag na crack spread o ang agwat sa presyo ng hilaw na langis at ng mga produktong naproseso mula rito na ginagamit bilang batayan ng kita ng mga refinery. Dahil dito, naramdaman ng maraming bansa ang pagtaas sa pandaigdigang presyo ng diesel na ginagamit sa komersyal na transportasyon, pampublikong sasakyan at pandaigdigang pagpapadala ng mga produkto. Habang nagaganap ang mga pangyayaring ito sa mga rehiyon ng Saratov at Kaluga, isang hiwalay at nakababahalang insidente ang naganap sa mismong kabisera ng Russia. Noong gabi ng Agosto 1, 2026, sa pagitan ng 7,055 at 8:10 ng gabi ayon sa oras sa Moscow, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa Italian restaurant na Balsi Rossi sa Kudrinskaya Square sa Moscow. Sarado ang pasilidad sa publiko noong gabing iyon dahil may idinaraos na pribadong salo-salo ngunit may mga tao pa rin sa loob, kabilang ang mga bisita at empleyado. Agad na idineklara ni Moscow Mayor Sergei Sobyanin at ng National Anti-Terrorism Committee o NAC ng Russia na isang malupit na gawaing terorista ang nangyaring pagsabog. Ayon sa opisyal na tala ng mga otoridad, 3 tao ang nasawi habang 21 naman ang nasugatan. Kabilang umano sa mga namatay ang babaeng nagdala ng improvised explosive device o IED, ang guwardiyang pumigil sa kaniya sa pintuan bago siya tuluyang makapasok, at isang customer na nasa loob ng restaurant.
Mahalagang linawin muli na ang pagsabog sa restaurang Italiano sa Moscow ay isang hiwalay na usapin sa panloob na seguridad at hindi dapat automatikong iugnay sa mga operasyong militar ng Ukraine. Mahalaga ang malinaw na paghihiwalay sa dalawang balitang ito upang maiwasan ang maling haka-haka habang nagpapatuloy ang opisyal na investigasyon ng mga otoridad sa Moscow. Sa ngayon, wala pang opisyal na katibayang nag-uugnay sa dalawang pangyayari. Batay sa mga paunang ulat na inilabas ng Russian Investigative Committee at Federal Security Service o FSB, ang ginamit na IED ay may lakas na katumbas ng 1 kilo ng TNT. Upang mapalakas ang epekto ng pagsabog, pinalamanan umano ang bomba ng maliliit na bolang metal na maaaring tumalsik at magdulot ng matinding pinsala sa mga taong nasa paligid. Ang ganitong uri ng kagamitan ay idinisenyo upang magdulot ng pinakamalawak na pinsala at maraming kaswalti sa loob ng isang saradong lugar. May sinusuring teorya ang mga investigador na ang bomba ay pinasabog mula sa malayo ng isang kasabwat na nasa ibang lokasyon habang minamatiyagan ang pagpasok ng tagapagdala. Dahil dito, lumalabas sa investigasyon na ang babaeng nagdala ng bag sa restaurant ay maaaring ginamit lamang bilang isang tagapagdala na walang kaalaman sa tunay na nilalaman ng kaniyang dala. Patuloy na sinusuri ng mga dalubhasa sa pambansang seguridad ang teoryang ito habang pinalalawak ang paghahanap sa mga posibleng kasabwat at sa utak ng operasyon. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na grupo o individual ang umaako sa pananagutan sa pag-atake sa Balzi-Rossi Restaurant sa Moscow. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad at puwersang panseguridad sa kabisera upang matukoy ang tunay na motibo at kung sino ang nasa likod ng insidente. Dahil sa kakulangan ng pampublikong detalye at malayang ebidensiya, nananatiling maingat ang mga tagapagsuri sa pagbibigay ng pinal na konklusyon tungkol sa pangyayari. Sa gitna ng mga magkasalungat na pahayag at mabilis na pagkalat ng impormasyon sa social media, malaking hamon ang malayang pagpapatunay sa mga pangyayari. Sa panahon ng digmaan, ang mga opisyal na pahayag mula sa magkabilang panig ay madalas na nakaugnay sa kani-kanilang estratehiya sa komunikasyon at propaganda. Upang matukoy ang tunay na antas ng pinsala at bilang ng mga kaswalti sa Engels Air Base at Saratov Refinery, kinakailangan ng pagsusuri ng mga malalayang eksperto sa Open Source Intelligence o OSINT. Isa sa mga pangunahing kasangkapang ginagamit sa malayang pagpapatunay ay ang mataas na uri ng larawang kuha ng mga komersyal na satellite mula sa mga kumpanyang tulad ng Planet Labs at Maxar Technologies na maaaring magkaroon ng resolusyong hanggang 30 sentimetro. Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga larawan bago at pagkatapos ng pag-atake, maaaring makita ng mga eksperto kung may mga bakas ng pagkasunog at nasirang tangke ng imbakan o pinsala sa mga gusali sa loob ng Engels Air Base at Saratov Refinery. Ang mga larawang ito ay maaaring magsilbing patunay kung gaano kalaki ang tunay na epekto ng pag-atake. Bukod sa mga larawang kuha ng satellite, ginagamit din ng mga tagasuri ang NASA Fire Information for Resource Management System o FIRMS. Gumagamit ang sistemang ito ng IVRS at MODIS thermal sensor upang matukoy ang mga kakaibang pagtaas ng temperatura o malalaking sunog sa tiyak na lokasyon ng mga pasilidad. Kapag tumugma ang datos ng init sa lokasyon ng mga refinery o imbakan ng panggatong, nagkakaroon ng mas matibay na patunay na may naganap na malaking sunog sa lugar. Adining masel ang pagkulang pandalita atan puung tunang IM anakulang pakulang katong panggatong anak pati. Nakakatulong din sa investigasyon ang mga video at larawang mula sa social media na natukoy ang eksaktong lokasyon, gayon din ang Synthetic Aperture Radar o SAR mula sa Sentinel-1 o ICEYE. May natatanging kakayahan ang teknolohiyang SAR na makita at makuhanan ng larawan ang mga estruktura sa lupa kahit may makapal na usok, ulap o kadiliman sa gabi. Ang pagsasama-sama ng mga teknolohiyang ito ay nagbibigay ng mas maaasahan at objetibong larawan ng tunay na nangyayari mula sa himpapawid at sa lupa nang hindi umaasa lamang sa mga pahayag ng pamahalaan. Dahil sa matinding digmaan sa impormasyon sa pagitan ng magkabilang panig, kailangan maging maingat ang publiko sa pagtanggap ng eksaktong bilang ng pinsala o kaswalti. Ang pahayag ng Ukraine tungkol sa lawak ng pagkawasak ng mga pasilidad at ang pahayag ng Russia na halos lahat ng drone ay naharang ay parehong kailangang suriin ng may kritikal na pag-iisip. Ang paggamit ng beripikadong datos mula sa malalayang pagsusuri ng OSINT ang pinakamainam na paraan upang maiwasan ang maling impormasyon at padalus-dalos na konklusyon. Sa kabuuan, dalawang pangunahing pangyayari ang nagpapakita ng magkahiwalay ngunit kritikal na dimensyon ng seguridad sa rehiyon.
Una, ang paglala ng digmaan gamit ang mga drone sa pamamagitan ng pag-atake ng mahigit 100 UAV ng Ukraine sa mga estratehikong pasilidad tulad ng Engels Air Base at Saratov Refinery ay nagpapakita ng lumalawak na abot ng mga operasyong militar. Ang mga pag-ataking ito ay may direktang epekto sa sistemang panustos ng militar, gayon din sa pambansa at pandaigdigang supply ng langis at presyo ng produktong petrolyo. Pangalawa, ang hiwalay na banta sa panloob na seguridad sa pamamagitan ng pagsabog sa Balsiro Sea Restaurant sa Moscow ay nagpapakita ng mga suliraning panseguridad sa loob mismo ng kabisera. Ang pagkamatay ng 3 tao sa pagsabog ng isang IED na sinasabing pinasabog mula sa malayo ay patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad bilang isang gawaing terorista na walang napatunayang direktang kaugnayan sa mga pag-atake ng drone sa mga lalawigan. Sa mga susunod na araw, mahalagang abangan ang magiging opisyal na tugon ng pamahalaan ng Russia sa magkahiwalay na pangyayaring ito sa kanilang teritoryo at kabisera. Titingnan natin kung magkakaroon ng mga pagbabago sa paglalagay ng kanilang mga sistemang panlaban sa himpapawid sa mga rehiyon ng Saratov at Kaluga, gayon din ang mga bagong hakbang sa seguridad sa loob ng Moscow. Patuloy din nating babantayan ang mga ilalabas na malayang pagsusuri ng mga larawang kuha ng satellite upang makita ang tunay na kalagayan ng mga naapektuhang pasilidad ng enerhiya at mga himpilang panghimpapawid. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating ulat ngayong araw. Upang manatiling nakasubaybay sa mga pinakahuling balita at objetibong pagsusuri sa mga pandaigdigang pangyayari, huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe sa ating channel at i-on ang notification bell.